Finally, dumating na yung araw ng flight ko papunta sa France. Ako lang mag-isa at first international flight ko to. Dito na lang ako sa airport bumili ng snacks para hindi na maka-add ng weight dun sa bag ko. Chine-check lang nila yung mga boarding pass before mag-proceed doon sa airplane. Ang bilis, parang kailan lang nung na-approve yung Schengen visa ko, tapos ngayon papunta na ako sa France. Natatakot ako, kinakabahan, pero excited dahil first international flight ko to. Tapos long flight siya sis. 3 connecting flights, parang 28 hours yata ang total. Hinahanap ko lang yung seat number ko, bandang gate na siya sa wing part. Sabi nila mas okay daw sa wing part. Pag may turbulence, hindi mo gaano mararamdaman, unlike pag nasa dulong part ka ng airplane. Ako yung pumili nung seat ko, gusto ko window seat para may view akong makikita, tsaka may masasandalin yung ulo ko. So, ito yung kit nila, may medyas, eye mask, kumot, unan, then earplugs and toothbrush. Mukha lang kalmado yung person, pero kabado yan. Ito na yung take off. Dito ako kinakabahan dahil parang nasa roller coaster lang yung feeling niya. Local flights pa lang yung natatry ko. Maraming movies yung mapagpipilian kaya hindi ako gano'n na bored during the flight. Then sinerve na nila yung food. Masarap yung food nila. May meal at dessert, then may juice din silang siniserve. Nakakaidlip ako, then pagtingin ko, nasa India na kami. Ang disadvantage lang pag nasa middle part ka ang ingay ng airplane. Nanood lang ako ng mga movies, then sinerve na nila yung second meal. Masarap din siya, chicken, then broccoli, then may dessert ulit. After 9 hours, nasa Doha na kami. May shuttle na nag-aantay sa amin para dalhin kami sa Hamad International Airport. May security check upon arrival sa airport. Story time, na-confiscate yung makeup cleansing oil ko kasi hindi ko napansin 150 ml pala siya sis. Meron lang akong 2 hours layover kaya kailangan mahanap ko agad yung gate. Lahat ng gate information ng mga flight nasa screen naman. Grabe ang laki ng airport. Sumakay ako ng train para marating ko yung kabilang dulo ng airport. Nandoon yung ibang gate sa kabilang dulo. Feeling ko nasa loob ako ng mall. Ang daming shops, pati mga luxury brands nandito din. Nakapag-board na ako at parehas lang din yung travel kit na binigay nila. Binigyan nila ako ng sandwich pagkagising ko. Nakatulog pala ako halos kalahati ng flight. 6 hours yung flight galing Doha papuntang Barcelona. Akala ko hindi ko matatagalan yung flight pero carry pala. Nanonood lang ako ng movie then sinerve na nila yung meal. Egg na may sausage at patatas. 1 hour na lang nasa Barcelona na. Ito na yata yung pinakamagandang nakita ko. Na-witness ko na nagbago yung kulay ng sky from dark to light. After 6 hours, finally, nasa Barcelona na ako. So, meron akong 8 hours layover dito. Pinapollow ko lang yung mga signage para sa connecting flight. Nakapag-freshen up na ako dahil ang dami ko namang time. Fresh na ulit after nung 2 flights ko. Isang flight na lang papuntang France. Akala ko mawawala ako sa airport kasi ito yung first international travel ko. Pero marami namang signage kaya hindi ako nawala. Ang dami ding shops dito pati mga fast food restaurants. Meron akong time para maglibot-libot ngayon.
Lahat ng flights information makikita mo sa screen. Plano kong bumili ng kahit isang souvenir dito, hehe. Ang dami. Sobrang colorful, mga sis. Pumunta muna ako dito para kumain at magpalipas ng oras. Mukhang masarap yung mga pagkain nila. Umorder lang ako ng croissant at cappuccino. Sabi ng fiancé ko, ang pronunciation daw ng croissant ay croissant. Nakakaloka sis. Chinek ko yung price. Gusto kong pigilan yung sarili ko sa pag-convert. Kasi nakakaiyak. Na-realize ko na sobrang cheap sa Pinas. Tinitignan ko lang yung screen kung sakaling may pagbabago sa flight ko. After hours ng paglilibot, nag-decide ako na pumuntang McDo. Curious ako kung anong nasa menu nila. Wala nga palang rice meal dito, hindi katulad sa McDo Pinas. Ang price nila doble, triple kesa sa Pinas. Merong salad dito sa McDo na wala sa atin sa Pinas. Meron ding pastries. Umorder lang ako ng mocha at fries. Papunta na ako sa gate finally. Inaantay ko na lang makapag-board. 1 hour and 15 minutes yung flight papuntang France. Excited na akong ma-meet ulit si fiancé. Just few more minutes before seeing you, my lovey. Je t'aime tellement. Hello, Bordeaux, France. Hindi na ako nakapag-take ng bid. Ang dami kasing hagdan na dinaanan. Hindi ko tuloy na-capture yung fiancé ko kasi pinupush ko yung luggage. Meron lang akong few clips after nung makita ko siya. I'm so happy to be with you again.